magandang hapon po sa ating lahat. Today is April 19, 2026 and welcome po sa ating live. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay The Woman Taken in Adultery, which is a part 2 or episode po ng ating topic noon na God is our defender. We discussed about this po, God is our defender, dun sa kwento po ni Moses. Nung last po na discussion natin, si Moses na dinefend siya ni Lord mula sa kanyang mga kapatid. And ngayon po, yung story ng woman was taken in adultery. Let's discuss po how Jesus defended her. Nakaka-inspire po tong kwento na to. And before we start reading the passage, yung passage po natin ngayon ay John chapter 8 verse 1 to 11. Mag-pray po muna tayo. Father in heaven, thank you for this beautiful day, for the beautiful life you've given us. Thank you for the strength and for everything, for all the blessings that you've given us. Thank you, Father, ta ilaslasat na kami today ito nga crisis amang mangyari globally, O Lord, by your grace and mercy and love, kat taan mi nga maramdaman da ito, O Lord, because you are our provider, you are Jehovah Jireh. Thank you, Father, for your words in the Bible. Thank you, Father, for your words in John chapter 8. O Lord, we bless you. You are the light of the world, Father God. Ask you, Father, to forgive us in all our sins. God bless mo kumada ito nga topic na adalin mi tata, O Lord. Speak to us, Father God, kat instrument akla ko ayusin ako ba ti pagkakamalian ng mi, Father God. In Jesus' name, amen. Yun. Let's read po John chapter 8 verses 1 to 11. Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou? They say, tempting him that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, he said that without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee, and sin no more. So, napakalinaw po ang kwento dito na noong isang umaga, nagtuturo si Jesus. Dun sa temple, tapos pumunta yung mga scribes and Pharisees. Alam naman po natin yung mga scribes and Pharisees, di po ba? Sila yung mga
lawyers, na priest din. Mga matataas yung pinag-aralan, matataas yung posisyon. Tapos dinala nila ang isang babae na nakot on the act na nag-commit ng adultery. Present nila kay Jesus. Tapos sabi nila na sa law ni Moses in the law ay ang pagkakasala ng adultery ay dapat ma-stone, pabatuin to death. Tapos sabi nila kay Jesus na, what says thou? Ano masasabi mo? Sabi dito sa verse 6 natin na sinasabi nila yun para i-tempt si Jesus, para maakusahan nila ito. Pero si Jesus nag-stop down siya and nagsulat siya sa ground with his finger, parang hindi niya sila narinig. Tapos dun sa verse 7, pinagpatuloy nila na tanungin si Jesus. Tapos sumagot si Jesus na kung sino man yung walang kasalanan sa inyo, siya yung unang bumato sa kanya, referring to the woman. Tapos nung verse 8, he stooped down and wrote on the ground. Nagsulat ulit siya dun sa ground. Tapos sa verse 9, nung narinig nila yun, convicted by their own conscience, umalis sila isa-isa. Nag-umpisa sa pinakamatanda hanggang sa last. Umalis sila isa-isa. Tapos ang naiwan lang doon ay si Jesus na mag-isa at ang babae. Tapos sa verse 10, nung tumingin siya sa babae, nung tumingin siya, wala na yung mga nag-aakusa sa kanya, yung babae lang yung natira. Tinanong niya yung babae na, saan na yung mga nag-aakusa sa'yo? Walang nag-condemn sa'yo, sabi niya. Has no man condemned thee. So sa verse 11, sumagot yung babae na sinabi niya na wala po, Lord, no man, Lord. And she said, no man, Lord. And Jesus said, answer, neither do I condemn thee. Go and sin no more. So, napakaganda po nitong kwento. It shows the love of Jesus. Yung pagmamahal ng Diyos na kahit makasalanan yung babae, hindi niya ito ginudge sa kanyang past, sa kanyang nagawa, hindi niya kinondemn. Ganon din po tayo kamahal ni Lord, ni Jesus, na hindi niya tayo ginajudge sa ating nagawang kasalanan, sa ating past. Naranasan na po ba ninyo na ma-judge kayo? Di po ba may mga tao na nagja-judge sa atin? Pero si Jesus po na sinless, wala siyang kasalanan, never siyang nagkasala, sinless. He is the only one na perfect, na walang kasalanan. Pero hindi siya nag-condemn, hindi siya nag-judge. Doon sa babae, ganoon po tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya po tayo i-judge sa ating pagkakamali. Mahal niya po tayo at gusto niya po na tayo ay mag-repent, na
humingi sa kanya ng tawad at talikuran na po ang pagkakasala at tayo po ay magbago. Kasi mababasa natin sa 11 na dun sa last phrase, sabi ni Jesus sa babae na, "Go and sin no more." Hindi niya tiningnan yung pagkakasala, hindi niya ginudge, hindi niya kinondemn yung pagkakasala ng babae, pero sabi niya na, "Go and sin no more." Hindi niya rin gusto na magkasala pa yung babae. Hindi man tayo hinuhusgaan ni Lord, kinokondem, pero hindi niya rin gusto na tayo ay manatili sa pagkakasala, manatiling magkakasala, ganun po. Dapat po ay tayo ay magbago and let us sin no more. So, this is a beautiful story. Hindi man po tayo perfect, that we sin every day. But by the grace of God po, labanan po natin yung temptasyon. Kasi hindi naman po tayo bibigyan ni Lord ng temptation, ng trials na hindi natin kakayanin. He gives us strength para kayanin ang temptasyon na labanan. Para kayanin natin na palutas ang problema. Si Lord din ang nagbibigay ng solusyon. So, let us repent sa ating pong pagkakasala, humingi ng tawad sa Diyos. Yan po. Napakabuti po ni Jesus sa ating buhay. He loves us so much. At kaya po ng kabutihan na pinakita niya sa babae na nagkasala ng adultery na hindi niya to ginudge or kinondemn. Ganun din po siya sa atin. Siya ay mapagmahal. Hindi niya po tayo i-judge base sa ating pagkakasala sa nakaraan. Pero tayo po ay dapat na magbago na po. So, God is so good in our lives. God is great. Let us have a grateful heart. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos for loving us and for not condemning us. And magpasalamat tayo na siya po ay mapagpatawad. Pero as we live everyday, iwasan po nating magkasala as much as let us pray. Hilingin po natin kay Lord na pag may habit man tayo, may ginagawa tayo na hindi natin mabago-bago, na tayo po ay baguhin ni Lord. Let us have the desire in our heart na magbago sa mga maling gawain po natin, mali na pag-iisip natin, mali na ugali natin. Let us desire to change and that ang Diyos lamang po ang magpapagpabago sa atin. Our Father in Heaven, Jesus, the Holy Spirit, siya lamang po may kakayahan na baguhin tayo, pahuguhin tayo instantly. So let us ask help from the Lord para maiwanan na natin mabitawan na natin yung mga aktibidades natin na makakalid sa pagkakasala, para mabitawan na natin po yung mga pagkakasala. Let us ask from the help. Let us ask help from the Lord. The Lord is our help. And in times of temptation po, let us run from the temptation and let us ask the Lord's guidance, the Lord's help para
matakasan natin, para makapag-run tayo mula sa temptasyon, para maiwasan natin ang temptasyon, maiwasan natin ang pagkakasala. Napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. So in everyday, good or bad situation man, magpasalamat po tayo. Kaya po ng sabi sa Thessalonians, na in everything, give thanks, because this is the will of the Lord. So in everything, give thanks. Kahit man po mabuti or hindi mabuti ang ating sitwasyon, magpasalamat pa rin po tayo. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa biyaya niyang buhay sa atin, sa bawat hininga natin. It's a great miracle po na tayo po patuloy na nabubuhay sa araw-araw. Binibigyan tayo ni Lord ng buhay at kalakasan at hininga. We are able to work, to do things. We are able to worship the Lord because of His greatness, His grace, His love upon us. He is our great help in times of need. So let the Lord be the center of our lives. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all that we do, unahin po natin ang Diyos. Pagkagising po natin sa umaga, magpasalamat tayo, mag-pray tayo. Before tayong kumain, mag-pray tayo. And before po tayo matulog, mag-pray tayo. And kahit po busy tayo sa araw-araw nating gawain, let us pray. Sabi sa Bible, pray without ceasing. Pray po tayo, manalangin tayo na walang katapusan. Let us pray and pray and pray, and let us read and read and read the Bible po. Let us meditate the word of the Lord. Let us know more about the Lord by reading the Bible every day. Let us desire na mapalalim po yung ating knowledge of the Lord, yung ating relasyon at pagmamahal sa ating Diyos. So, let us pray always, and let us read the Bible kahit po gaano tayo kabisi. Mas importante po yung to be in the presence, to seek the presence of the Lord, to love the Lord, to worship the Lord, to serve the Lord than any of our busyness. Kasi kahit po mag-exert tayo na mag-exert ng effort, the Lord is the source of everything. Siya po yung magbibigay sa atin ng kalakasan upang makapagtrabaho. Siya yung magbibigay sa atin ng trabaho. Siya po yung magbibigay sa atin ng pagkain po. Siya yung magbibigay ng strength sa atin para makapagtrabaho. At sa mga negosyante naman po, siya yung magbibigay ng mababait na customers, and through that we are able to buy foods because God is using our employment or our customers in order to provide for our needs. The Lord is the Jehovah Jireh, our provider. He provides our needs. He supplies, He meets our needs. So kahit po nakakaranas ang buong bansa or ang buong mundo, global crisis, but let us hold on to our faith in the Lord. Let us put our hope in the Lord. Let us trust the Lord po na siya po yung magpro-provide para kahit po may crisis, tayo po na mga anak ng Diyos, tayo na naniniwala sa Kanya, hindi po tayo maaapektuhan kahit pataas po man ang bilihin. And also, let us ask help from the Lord. Let us pray na sana ay bababa yung prices ng oil and other basic commodities, yung mga pagkain. Yun po. And the Lord is so great, is powerful. The Lord is a miracle-working God. He works in our lives miraculously. Yan po. Napakabuti po ng Diyos. So, thank you, Father God. Thank you for your words, O Lord. Thank you, Father. Thank you for anointing me, Father God. Jesus, when
gentle, so pure and so kind. You shine like a bright morning star, Jesus. What a wonder you are, O Lord Jesus. What a wonder you are, Father God. Thank you, Father, for your words, O Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you for everything. Thank you for giving us life. Thank you for our beautiful lives. Thank you for our breaths, O Lord, for all the blessings that you've given to us, for our shelter, O Lord, for our house that we live in, O Lord, for our clothes, Lord, for the foods that we eat. Thank you, Father. Thank you for your grace in us, O Lord, for not judging or condemning us, O Lord, as you did in the woman in the passage, John 8, verse 1 to 11, O Lord. Thank you for your grace, O Lord, and mercy upon us. Lord, thank you, Father, for your great love and unfailing love, Father. Thank you, Father, for speaking to us, oh Lord. Thank you for using me, Lord. Thank you for anointing me. Thank you for your presence, oh Father God. Change us, Lord. Forgive us in all our sins. Siya sa atin mo po sana kami. Search my heart. Search our hearts, O Lord, our soul, our mind, Lord. And change anything negative, Lord. Change any bad, O Lord. In Jesus' name, magaling kanawa po sa aming buhay, sa aming puso, isip, kaluluwa, Father God. Bless all the days of our lives. Bless the rest of the day, Lord. Bless our day, Father God. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. You're so gracious, you're so merciful, you are our help in time of need. At sa nangyayari po na crisis, O Lord, in this country and in the whole world, Lord, you are the Jehovah Jireh, God our provider, Lord. Thank you, Father, that by your grace, hindi po kami affected. And we ask, Father, O Lord, bababa po sana magiging normal yung prices ng oil and other basic goods and commodities, Father God. Mag-roll back po sana by your grace, O Lord. And if it is your ipatigil mo po sana yung digmaang nangyayari sa countries in the world, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, thank you, Father God. In this in Jesus' name, Lord, thank you for your presence. Oh Lord, thank you, Father God, Jesus, Holy Spirit. We love you, Father. In Jesus' name, amen.